Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, lalawigan ng Isabela nagmistulang ghost town dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. DSWD siniguro naman na sapat ang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Bagyong Ophel mas lalo pang lumakas, isa ng ganap na typhoon. Isa pang bagyo sa labas ng bansa na may international name na Manny, binabantayan. Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kinumpirmang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipahayag ang suspensyon ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan isang araw bago pa pumasok ang bagyo sa bansa. Clearing operations na isinasagawa ng DPWH Cordillera puspusa na para mabuksan ang mga naisarang kalsada matapos manalasa ang bagyong Marce at Nika sa rehiyon. At pagbibigay ng one-time grant rice assistance sa lahat ng military at uniform personnel, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isang lalaki ang nirescue ng mga otoridad matapos matangay ng malakas na agos ng tubig ng Mangahoy sa Cagayan River. Dalawang residente ang patuloy ding pinaghahanap. Samantala, ilang lugar din sa Cagayan ang lubog pa din sa baha. Si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Ito ang mabilis na pagdating ng Task Force Lingkod Cagayan, Quick Response sa Amulong Cagayan. Pakay nila ang lalaking muntikang malunod habang nangangahoy sa Cagayan River. Naabutan siyang nakahawak na lang sa tali. Sermon ang inabot ng lalaki sa mga rescuer. Tatay mi pag kami sinsinyas kanya yung sir nga kayo magkwata na pigsat current na. Ang ulo yung ay apo. Ayon sa rescuer, may dalawa pa silang hindi nahanap sa Cagayan River. Nakagawian ng mangahoy ng mga residente sa ilog tuwing may bagyo. Naanod kasi ang mga kahoy dahil sa malakas na agos. Nalubog ang mga kalsada sa bayan ng Sulana, pero ang ilang residente sumuong sa rumaragasang tubig. Hindi rin nakatawid dahil sa lakas ng agos at lalim ng tubig. Mataas na tubig din ang problema ng mga taga Kamalinyogan. Halos umabot na sa bubungan ang mga tubig sa barangay Dugo. Nagmistulang ghost town ang lugar dahil wala na ang mga residente. Maaga kasi silang lumikas. Stranded naman ang mga motorista sa bayan ng Enrile. Wala nang makitang kalsada matapos malubog sa baha. Binaharin maging ang mga palayan. Mabilis naman na na-evacuate ang mga residente. Naglabas naman ng memo si Governor Manuel Mamba kaugnay ng class suspension. Nakadepende na aniya sa mga alkalde kung sususpendihin nila ang pasok ngayong araw ng Miyerkules. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Nasa mahigit 50,000 na ang naipamahaging family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa bansa, habang nagpapatuloy pa rin ang relief operations at assistance sa mga residente na nasa evacuation centers dahil sa bagyong Nika. Yan ang Balitang Pambansa ni Kate Renya ng PTV. Nakapamahagi na ng nasa higit 50,000 na family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang lahat ng FFPs ay direktang natanggap ng mga pamilya sa mga rehiyon na labis na sinalanta ng bagyo. Tinatayang nasa higit 32,000 na mga FFPs na ang naibahagi sa buong Cagayan Valley, habang ang Ilocos Region naman ay mayroong higit 10,000 FFPs. Gayon din sa Cordillera Administrative Region na mayroong hindi bababa sa 7,500 na mga
FFPs. Ayon sa kagawaran, makakaasa ang lahat ng ating mga kababayan sa kanilang pagiging maagap at mapagkalingang serbisyo sa gitna ng sunod-sunod na paghagupit ng bagyo sa bansa. Samantala, nagpapatuloy ang Angels in Red Vest ng SWAT Quirino sa pagtutok sa kalagayan ng mga internally displaced person o IDP sa 6 na bayan ng Quirino Province na hinagupit ng bagyong Nika. Namahagi rin ng food at non-food items ng DSWD sa mga tumutuloy sa evacuation centers. Matagumpay na nakumpleto ng DSWD sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagpapakarga ng mga mahahalagang relief supplies para sa Apayao Satellite Warehouse. Nananatili namang naka-high alert ang Coast Guard Station Calayan at patuloy na binabantayan ng epekto ng bagyong Nika sa Cagayan. Namagay rin ng mga family food packs sa Barangay Poblasyon, Calayan, Cagayan upang maibigay ang pangangailangan ng mga residente. Samantala, mas naging maagap na ang pamahalaan sa pagtugon sa pagtama ng bagyong Nika sa bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, agad na naatasan ng mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na namonitor na daraanan ng bagyo. Dahilan para maiwasan ang anumang casualty. Ayon sa kalihim, ito ang aral na natutunan ng mga LGU sa pagtama ng bagyong Christine. Kasi ang failure natin sa Christine ay tinignan lang natin yung wind. Hindi natin tinignan yung depth and yung flow ng expected na tubig. Hindi nila na-anticipate na sa within 36 hours, 960 millimeters was dumped in Sorsogon. And that's a record number. Remember, Ondoy was only 480 millimeters and devastating para sa atin. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mas lumakas pa at isa ng typhoon ang bagyong Ophel at bagamat malayo pa sa kalupaan, nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon. Samantala, bukod sa Ophel ay mahigpit ding binabantayan ng Pag-asa ang panibagong bagyo sa labas ng PAR na may international name na Manyi. Alamin ang update ng mga yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Magandang umaga po, Sir Alzar. Magandang araw, si Bagyong Ophel ay nanatiling sa East Philippine Sea at patuloy na kumikilos papalapit sa kalupaan, maaaring tubukin ang Northern Luzon. Sa siyang typhoon, kaya lakas ng hangin na maabot nasa 120 km per hour at ang pagbugso ay nasa 150 km per hour. Ang layo ng sentro ng bagyo ay 475 km east-northeast ng Birac, Catanduanes. Nakataas na ngayon ang tropical cyclone Isigna number 1 sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, easternmost portion ng Mountain Province, at easternmost portion ng Ifugao. Ngayong araw, dahil sa bagyo, may inaasahan na moderate to heavy rain sa Isabela at Cagayan. Kaya paalala, patuloy pa rin tayo mag-ingat. At alamin po ang ligtas ng lugar dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagbuhog ng lupa. Samantala, si Bagyong may international name Manyi ay nasa labas ng PER o Philippine Area of Responsibility at kumikilos ito January Pakanlura at maaari pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ni Bagyong Manyi ay nasa 2,210 kilometers east of Eastern Visayas. Inaasahan po nating lalakas ito, ang Bagyong Manyi, habang ito ay nasa karagatan. Posibleng pumasok ito at tatawagin dito sa araw ng Biyernes. Ito naman si Bagyong Ophel, posibleng tumama sa kalupaan sa Northern Luzon at pagdating ito ng araw ng Thursday o Friday ay maaaring tumama sa kalupaan ang Bagyong Ophel. Kaya paalala po at mag-ingat po tayo dahil sa paparating na bagyo. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Nangako ang pamunuan ng Department of the Interior and Local Government na i-anunsyo nila ang suspensyon ng trabaho sa gobyerno at klase bago pa man dumating ang bagyo sa bansa. Ginawa ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pahayag matapos siyang bigyan
ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kapangyarihan para i-anunsyo ang suspensyon ng trabaho sa mga ahensya ng gobyerno at klase bunsod ng paparating na sama ng panahon. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla, ginagawa niya na ito nung siya pa ay gobernador ng Cavite. Sapat din ani ang kakayahan ng Pag-asa na maglabas ng tamang balita sa lagay ng panahon. Pinuri ng Department of Budget and Management ang inilabas na Administrative Order No. 2060 Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong bigyan ng libreng bigas ang mga military at uniformed personnel. Ipamimigay ang tulong na bigas mula December 2024 hanggang March 2025 sa mga itinalagang bodega ng National Food Authority. Ang supply ng bigas na kinakailangan para sa mga programa ay kukunin mula sa mga lokal at kasaling magsasaka ng programang Kadiwa ng Agriculture Department. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, maganda ang programang ito dahil hindi lang mga military at uniformed personnel ang matutulungan kundi pati ang ating mga lokal na magsasaka. Samantala, pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y mga butas o loophole sa Executive Order No. 74 na nag-uutos ng agarang pagtigil ng operasyon ng POGO sa bansa. Kasunod ito ng pagpuna ng ilan na tila hindi malinaw ang naturang iyo, kung saan hindi umano nito sakop ang operasyon ng POGO sa mga pribadong establishmento. Paglilinaw ng Pangulo, malinaw ang kautusan ng pagbabaan ng operasyon ng POGO at hindi maaring makapag-operate ang mga ito sa ganitong uri ng lisensya. Pagbibigay din pa ng punong ehekutibo, sapat ang EO para iba ng POGO operation sa bansa at hindi nangangailangan pa ng bukod na batas para rito. There's just no way because it's the nature of the operation that we're banning. It's not because it's under PAGCOR or not. Basta sinabi pa sa POGO yan, basta ganyan ang lisensya nila, is banned. Nagbigay ng tulong ang Meralco sa kanilang mga customer na nasalanta ng bagyong Christine, Leon at Marce. Ayon kay Meralco Corporate Communications Head Joe Zaldariaga, ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Energy Regulatory Commission. Bilang tugon, ipagpapaliban muna ng Meralco ang mga disconnection activity hanggang sa katapusan ng taong ito. Bukod dito ay nagpatupad din ang Meralco ng installment payment arrangement sa loob ng 6 na buwan para sa mga customer na may bill ng Oktubre at Disyembre. Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, and Quezon City, and those with a consumption of less than 200 kilowatt hours a month. And as I mentioned, immediate suspended disconnection was undertaken, and this will be until December of 2024 or end of the year. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsiwalat ng impormasyon hinggil sa patuloy na pamamayagpag ng operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Paglilipat sa tinatayang 200 high-profile inmates, ikinakasa si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa Live. Ngayong May, nananatiling buhay ang operasyon ng illegal drug business sa loob mismo ng National Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Yan mismo ay galing kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon na rin kay DILG Secretary John Vic Remulla na kung saan ay ang mga nagpapatakbo ng illegal drug trade sa loob mismo ng Bilibid ay mga tinaguriang big guns. Ito sabi ng kalihim ang may nasa 200 high-profile inmates na pinaniniwala ang nagsisilbing mga supplier ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Ayon kay Remulla, tukoy na nila ang mga ito na kanilang ililipat sa isang bagong jail facility na kung saan ay sisiguraduhin nilang hindi na makakagawa pa ito ng kanilang mga illegal na aktibidad. Alam niya siya nagsabi sa amin So through his own intelligence briefing, siya nagsabi sa amin, they validated the same, and so we have to take proactive measures against it. Kaugnay nito'y sinabi ni Remulla na lumalabas sa paunang report na kasabwat sa patuloy na pagkakaroon ng operasyon ng droga sa Bilibid ang ilang kagawad mismo ng National Bilibid Prison. Subject na niya sila ng investigasyon at titiyak nilang hindi makakabilang ang mga ito sa itinatayong bagong jail facility na ayon sa kalihim ay isang makabagong pasilidad. Tigil na, sabi ni Remulla, ang anumang klase ng komunikasyon sa lilipatan ng mga high-profile inmates sa hinaharap.
Ang report sa amin is from jail guards up to the supervisors. Titignan nila talaga kung saan yung problema. Needless to say, hindi sila kasama doon sa bagong facility. Iba ng sistema ang gagamitin para using more of technology to make sure that their communications with the outside world are stopped. Naomi, kumbinsido naman si Remulla na hindi na mamamayagpag ang operasyon ng ilegal na droga sa Bilibid kung walang pinag-uusapang pera. Malakihan nga ang salaping pinakikinabangan ng mga tiwali na kahit noong panahon noong nakaraang administrasyon na kung saan ay pinosa ng NBP na mga sundalo, partikular ng Philippine Army, ay nakorap din ng mga ito. Kaugnay nito ay magsusumitian yan ng report ang pamunuan ng National Bilibid Prison ukol dito at ito'y sa gitna ng pagsisikap ng administrasyon na matigil na ang ganitong underworld activities na matagal ng problema at nagpapatuloy. Mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Puwersahan na pong pinapalikas sa mga residente sa Isabela. Ito'y matapos buksan ang 2 gate ng Magat Dam. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Mataas pa rin ang level ng tubig bahas sa maraming barangay dito sa Tuguegarao City sa Cagayan. Partikular na kung nasaan tayo ngayon dito sa Barangay Centro Jess. At mahigpit ding binabantayan ang level ng tubig sa Cagayan River na sa ngayon ay nasa critical level na. Nagmistulang ghost town ang probinsya ng Isabela. Ito matapos hagupitin ng Bagyong Nika ang probinsya. Kabi-kabila ang mga nagtumbahang poste at mga puno. Nawala ng kuryente ang mga bahay at madilim ang mga lansangan. Wala pong kuryente kasi mula nung 9 a.m. until ngayon wala po talagang kuryente kaya nagja-charge po kami ngayon. Mabuti na lang at may mga charging stations sa ilang pribadong establishmento sa lugar. Malaking tulong din ang Mobile Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Nag-ikot ang MCC upang magbigay ng libreng internet at charging station. Bumagsak din kasi ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar sa Isabela. Nagmistulang dagat naman ang mga barangay sa Tuguegarao, Cagayan. Bubong na lang ng mga bahay ang kita dahil sa pagtaas ng tubig ng Cagayan River. Nangangamba ang mga residente na umakyat pa ang level ng tubig. Pababa pa lang kasi ang mga tubig mula sa bundok ng Isabela patungo sa Cagayan River. Umakyat na sa 11.4 meters o critical level ang tubig sa Cagayan River. Pero ang mga residente, sanay na raw. Ganito yung sitwasyon ng mga residente dito. Kung hindi man sila pupunta sa mga evacuation center, dito sila sa bubong ng kanilang mga bahay. Kausapin natin si ate na isa sa mga residenteng mas piniling magstay na lang dito sa kanilang tinitiran. Ate, kamusta yung sitwasyon dito nung bagyo? Kasi kami sir, sanay na po kami sa ganitong sitwasyon namin lagi po kasi lagi namang nababaha. Parang wala na lang sir, parang wala na lang sa amin. Kasalukuyang nakabukas ang 2 gate ng Magat Dam. Ang lokal na pamahalaan ay nagpapatupad na ngayon ng forced evacuation. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na handa at sapat ang mga tulong sa mga residente. Ayon sa DSWD, nakasentro sila sa mandato ng Pangulo na walang mamamayan ang magugutom. Tayo po ay handang-handa, gaya ng mga nagdaan na bagyo, no? Nakapag-respond naman tayo sa mga nangangailangan ng mga LGUs. So, batay dun sa direktiba ng ating presidente, Bongbong Marcos, nagbigay siya ng direktiba na lahat po ay mabibigyan, especially hindi lang po sa evacuation centers, kundi outside the evacuation centers. Handa rin ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao sa pamimigay ng relief goods sa mga residente. Sa katunayan, simula pa kahapon ng umaga, hindi na tayo nakaranas pa ng pag-ulan dito sa probinsya ng Cagayan. Pero ang Cagayan River ay patuloy pa rin ang pagtaas. Ito ay dahil yung tubig mula sa probinsya ng Isabela, dahil silang unang tinamaan ng bagyo at maraming ulan ang binagsak sa kanila, bumababa pa lang ito. Mula Isabela, bumababa pa lang ang tubig papunta sa Cagayan River. At hanggang sa ngayon, nagpapakawala pa rin ang Magat Dam. 2 gate ng Magat Dam ang kasalukuyang bukas, kaya patuloy pa rin ang pagtaas ng Cagayan River. Kaya ang nangyayari, bumabagsak ito sa maraming barangay dito sa Tuguegarao City. At nakausap nga rin natin kagabi ang alkalde ng Tuguegarao City at sinasabi niya na nagkakaroon na ng forced evacuation sa kanyang lungsod. Pero may mga residente pa rin daw ang ayaw lumikas ng kanilang mga bahay, mula sa kanilang mga bahay.
At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik muna sa iyo, Ace. Maraming salamat ay Saya Mirafuentes. Samantala, mahigit 1.3 na milyong family food packs na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Christine at Leon sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa nabigyan ng family food packs sa mga residente sa Bicol, Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos at National Capital Region. Gayon din ang mga nasalanta ng bagyo sa Mimaropa, Cordillera, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsargen, Caraga, Davao, Central Visayas at Barm. Samantala, namahagi rin ng DSWD ng mga family food packs sa mga nasalanta ng bagyong Marce at Nika sa Northern Luzon. Mahigit sa 58,000 family food packs ang naipamahagi sa Cagayan Valley, Ilocos at Cordillera Administrative Region. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng mga otoridad sa Cordillera Administrative Region para sa pagsasaayos ng kanilang komunidad matapos ang mga nagdaang mga bagyo sa bansa. Si Clint East Van Tutanes ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Puspusan ang clearing operations na isinasagawa ng DPWH Cordillera upang mabuksan ang mga naisarang kalsada matapos manalasa ng bagyong Marce at Nika sa rehiyon. Sa tala ng ahensya, umabot sa kabuuang 113 road sections ang naapektuhan sa rehiyon sa pananalasa ng bagyong Marce kung saan karamihan ay naitala sa Apayao. As of November 12, nabuksan na ang 81% dito. Samantala, sa bagyong Nika ay 46 road sections ang naapektuhan, 70% dito ay nabuksan na. As soon as possible kasi yung claymore ng mga mamamayan. Kasi kung di natin ma-open, apektado yung economic activities natin dito sa Cordillera kung di natin open yung mga kalsada natin. Mahigit 23.68 million pesos ang cost of damages sa infrastruktura sa rehiyon nang manalasa ang bagyong Marce. Kasalukuyan namang kinokolekta ang datos sa cost of damages na idinulot ni Nika. Samantala, siniguro ng DPWH CAR ang kanilang kahandaan na rumisponde sa anumang magiging epekto ng bagyong Ophel. Nakadeploy na po lahat yung mga equipments natin, yung mga personnel natin sa pag-clear ng landslide. So ready na sila. Pag may mga incidents na mangyayari doon, andun na sila. Pinayuhan naman nito ang mga motorista na maging maingat at updated sa kalagayan ng mga kalsada sa rehiyon lalo na sa panahon ng bagyo. Mula sa PIA Cordillera, Clint Van Tutanes para sa Balitang Pambansa. Panalangin at karagdagan tulong ang ipinagkaloob sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng bagyong Christine sa Batangas. Si Maine Odong ng PIA Calabarzon sa Balitang Pambansa. Panalangin at karagdagang tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to the bereaved families of Typhoon Christine ang inihatid ni First Lady Luis Araneta Marcos itong linggo ika-10 ng Nobyembre sa mga naulilang pamilya ng 61 individual na nasawi dahil sa matinding pananalasa ng bagyo sa lalawigan ng Batangas. Tumanggap din sila ng food packs, bigas at health kit at dagdag na tulong pinansyal mula sa private donor na DigiPlus Interactive. This tragedy has brought profound pain to many homes and people. And through our assistance, we hope to provide some comfort in these challenging times. With the encouragement of the First Lady, we're giving about 40 million. The plan is to give Mom about a hefty sum for those family who suffered really badly, about 250,000 per family. Sa mensahe ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ibinahagi ni Undersecretary Pinky Romualdez, siniguro nitong patuloy na makikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang tumulong sa mga biktima ng bagyo hanggang sa sila ay makabalik sa normal na pamumuhay. Sa gitna ng pagdadalamhati, muling hinikayat ni Talisay Batangas Mayor Nestor Natanawan ang mga kababayan at iba pang naulilang pamilya na huwag bibit
bitiw at patuloy lamang tibayan ang loob. Personal namang nakipagdialogo si First Lady Araneta Marcos sa mga naulilang pamilya na mga nasawi sa trahedya. Samantala, matatanda ang nauna nang nagtungo si President Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas noong Lunes, ika-4 ng Nobyembre para sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families at Housing Materials na donasyon ng Metrobank Foundation. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Main Odong, Balitang Pambansa. Patuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng mga otoridad sa mga residenteng nasalanta ng bagyo sa Tuguegarao City. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Magdamag na binantayan ng mga otoridad ang sitwasyon ng Bunton Bridge sa Tuguegarao City matapos pumalos sa critical level ang tubig bunsod ng malalakas na pag-ulan na dala ng bagyong Nika. Bagamat nakalabas na ang bagyo nitong Martes ng hapon, puspusa ng mga otoridad sa pag-rescue sa mga residente lalo na't lubog sa baha ang maraming bahay sa mga low-lying area. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, tiniyak ni Police Regional Office 2, spokesperson Police Major Sharon Malilin na handa silang umagapay sa mga residente sa kabila ng sunod-sunod na pananalasa ng bagyo. Binabantayan po natin yung mga flooded areas. May mga areas na po na may flash flood na rin din po because of nga doon sa pag-open nga ng Magat Dam po at saka yung continuous na pagbuhos po ng ulan po dito. Yung ating mga PNP personnel ay nasa mga evacuation center to check or to provide po ng ating public safety doon sa mga evacuation centers naman po natin. Malaki naman ang pasasalamat ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa pag-alalay ng Philippine Red Cross na nagpaabot hindi lang ng pagkain kundi maging ang psychosocial support sa mahigit 400 pamilya na inilikas sa Caritan Norte. Ang Red Cross po, meron siyang psychosocial support na first aid, child-friendly space, mga activities mga sa mga bata, and then our first aid stations, plus our hot meals na on wheels. Abala naman sa mga aktibidad ang mga bata na kasalukuyang nasa evacuation center upang pawiin ang takot mula sa epekto ng bagyo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Kahit na nakalabas na ng bansa ay nakakaranas pa rin ang pag-ulan ng ilang lugar dahil sa bagyong Nika. Gaya sa Tuguegarao na mahigpit na binabantayan ang posibleng flash floods at landslides. Bukod dyan ay naghahanda na rin ang LGU sa epekto naman ng bagyong Ophel. Si Dina Villacampa na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nakapwesto ngayon sa lungsod ng Tuguegarao ang Operations Center ng Incident Management Team ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Cagayan para sa mabilis na pagpapagalaw ng quick response team sa mga mangailangang lugar na naapektuhan ng Nika, particular na sa southern part ng probinsya na nakararanas ngayon ng pagbaha dahil sa malakas na pag-uulan hindi lang sa Cagayan kundi maging sa Upper Cagayan River. Ayon kay PDRRM Rueli Rapsing, sa ganitong pagkakataon naaasahang tataas ang level ng tubig sa probinsya na siyang tagasalo ng tubig sa upstream. Pati sa ibang ilog sa probinsya ay nakita ng pagtaas ng tubig, sa katunayan nakapagtala na ng flash flood sa bayan ng Gonzaga at iba pang lugar sa lalawigan dahilan para hindi rin magkamayaw ang mga ito sa rescue operations, gayon din ang pagsasagawa ng forced evacuation. Ang pinangangambahan sa ngayon ay ang ulang ibubuwas pa ng bagyong Ophel dahil tsakaan niya maabutan pa nito ang bahang idinulot ng bagyong Nika. Kaya ngayon pa lamang ay pinaghahandaan ng mga ito ang naturang bagyo. Ang pinangangambahan ng mga ito, baka maulit ang naranasan ng probinsya ng bagyong Ulysses na halos lahat ng bayan sa probinsya ay nalubog sa tubig baha. We're so busy monitoring other areas, hindi lang Cagayan River. If you have heard, may flash flood tayo sa Gonzaga. Meron na rin tayo mga pagbabaha sa Gataran, Alakapan, Santo Niño, and then we're also monitoring Tuao. And we're into response operations sa Bagao. Kung
may maipagpapasalamat sa ngayon ng PDRMO ay yung kagyat na pagtalima ng mga residente sa panawagang paglikas at nagkukusa ng sumama o magtungo ng evacuation center. Umaasa itong magpapatuloy ito sa tuwing may bagyo dahil ito lamang anya ang tanging paraan para mailayo ang mga tao sa peligro. Hopefully manatili po tayong ganito. Every time na meron tayong sama ng panahong pinapaharap kagyat kayong pumupunta sa ating mga evacuation centers because that's the only method sa ngayon na masasabi nating safest. Batay sa datos ng PDRMO Cagayan, umaabot na sa 3,843 families na may 12,220 katao ang inilikas mula sa 22 bayan na naapektuhan ng bagyong Nika. Mula sa Radyo Pilipinas Tugigaraw, Dina Tudaw Villacampa, Balitang Pambansa. Nilagda na ang bagong Memorandum of Agreement para sa isang infomercial na planong ilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga lumagda ay sina Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, Movie and Television Review and Classification Board Chairperson Doriela Maria Soto Antonio, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at si Assistant Secretary Jose Marcel Canlas ng Office of the Executive Secretary. Layo ng Taranood Tayo infomercial na hikayati ng mga kababayan natin na suportahan at manood ng locally produced movies at television shows. Plano rin ng pamahalaan na bumuo ng mga partnership sa iba't ibang stakeholders sa media industry. Ito'y alinsunod sa kanilang bagong kampanya na responsableng panonood tungo sa Bagong Pilipinas Campaign. Samantala, ipapalabas ang infomercial sa mga sinehan bago mapanood ang pelikula sa mga traditional broadcast media, digital media at social media platform. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si AC Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.